Magsitayo ng lahat upang ating simulan ang pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, salamat sa biyayang kami ay mabiyayaan ng kalaman at karunungan. Tulungan mo kaming maging handa at malakas sa bawat hamon na klase. Aming nais na ang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang at magsisilbing daan tungo sa aming mga pangarap at tagumpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, kumusta mga bata? Masaya ba kayo ngayong araw na ito? So, bago natin sisimulan ang ating klase, ay kakanta muna tayo ng awiting pampasigla. Handa na ba kayo? Mabuti naman. Ang gagawin nyo lang is, sabayan nyo ako. Ano? Okay ba? Okay. Sige. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong ay maganda, maliliit ng ngipin, masarap kumain, di lang maliit, nagsasabing huwag kang magsinungaling. Magaling! Ano? Nagustuhan nyo ba ang ating awitin? Mabuti naman. Magsiupo ang lahat. Bago ko tatalakayin ang aking diskusyon sa araw na ito, ay may papasagutan muna ako sa inyo. May mga larawan dito kung saan didikit nyo ito sa 2 mukha. Kikita nyo, di ba? Ang isa ay masayang mukha, habang ang isa naman ay malungkot na mukha. Ang masayang mukha ay nagpapahiwatig na ang larawan na ito ay nagpapakita ng pag-aalaga sa kanyang sarili, habang ang malungkot naman ay hindi. So, sino ang sasagot? Yes, Ziphorin, sagutan mo. Wow! Magaling! Tama ang iyong sinagot. Ibigyan natin ng 5 palakpakan si Ziphorin. Yan, mabuti naman. So ngayon, ay akin ang sisimulan at tatalakayin tungkol sa paano nga ba magiging responsable sa pangangalaga sa ating sarili. So base sa nakikita nyo dito sa harapan, ay may 2 batang lalaki. So sa palagay nyo, ano nga bang pinakaiba ng batang lalaki na ito? Magaling. Ang isa ay malinis, habang ang isa naman ay marumi. So, kung papipiliin kayo dyan, saan kayo nabibilang? Sa malinis? Talaga ba? Mabuti naman. Dahil, ang bata na ito, o ang batang malinis ay nagpapahiwatig na siya ay may responsable sa kanyang pangangalaga sa kanyang sarili. Habang isa naman ay wala. Tatalakayin na natin ngayon ang mga isa sa mga halimbawa or ang mga gabay sa pangangalaga o sa pagiging responsable sa ating sarili. Ang isa ay ang matulog sa tamang oras. So sino nga ba dito sa inyo ang natutulog sa tamang oras? Yes, Clyde? Anong oras ka nga ba natutulog? Mabuti yan. So dapat matulog tayo ng 8 o 9 na oras araw-araw. Kasi kung tayo ay matutulog sa tamang oras araw-araw, ito ay nakatutulong sa atin upang tayo magkaroon ng mabilis na pag-iisip, makinis na balat, magiging masiyahin, mas kisik na katawan, at magiging alerto sa ating mga gawain. Pangalawa ay uminom ng tubig araw-araw. So sino dito sa inyo ang mahilig uminom ng tubig? Magaling. Tayong lahat ay uminom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate or para maging maliksi tayo
palagi. At saka, alam nyo ba na ang pag-inom ng tubig ay importante sa atin para hindi tayo mabilis manghina. Tama. So, ang pangtatlo ay ang kumain ng masustansyang pagkain. So, sino dito ang kumakain ng masustansyang pagkain? Yes, Jan. Magbigay ka nga ng halimbawa ng pagkain ng masustansya. Magaling. Prutas. Sino pa? Yes, Zane. Gulay. Tama. So, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, at saka isda upang tayo ay maging malakas, masigla, at para maiwasan din natin ang mga sakit na gaya ng mga lagnat, ubo, at saka sipon. Ang pangapat ay ang maligo araw-araw. Lahat ba na nandito ay naliligo? Magaling. Dapat tayo maligo araw-araw upang maging mabango, magaan, at maginhawa ang ating pakiramdam para rin maging representable tayo sa mga taong ating kinakaharap. Ito din ang paraan upang maiwasan ang pagkaroon ng mabahong amoy at pangangati ng ating katawan. Tsaka, huwag nating kalimutang magsuklay ng buhok pagkatapos maligo para tayo'y mas magiging maganda at pogi sa harap ng maraming tao. At ang panghuli ay ang pagsipilyo ng ngipin. So lahat naman tayo dito ay nagsisipilyo ng ngipin bago pumunta dito sa paaralan, hindi ba? Magaling. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain at bago matulog upang maiwasan ang pagkasira ng ngipin at saka maiwasan natin ang hindi kanais-nais na amoy. Ang malinis ng ngipin at mabangong hininga ay nakaragdag ng kagandahan sa isang tao. Naiintindihan niyo ba talaga ang mga gabay sa pag-aalaga ng sarili? Magaling. So magbigay nga ng isang halimbawa o isang gabay kung paano nga ba ang pagiging responsable sa pangangalaga ng sarili. Yes, Kenneth? Magaling. Uminom ng tubig araw-araw. Ilang beses nga ba iinom ng tubig? Magaling. Uminom tayo ng 8 hanggang 9 na tubig araw-araw o di kaya 4 hanggang 5 baso ng tubig araw-araw. So, sino pa? Yes, Zane? Magaling. Kumain ng masustansyang pagkain para maging masigla. Magaling din yan. Para maging matalino. Sino pa? Yes, Zephyrin. Mabuti. Dapat din matulog araw-araw upang tayo'y maging masigla. Palakpakan. Dahil nakikinig ang lahat, may papasagutan muna ako sa inyo. Lagyan ng check ang salungguhit kung ito ay nagpapakita ng responsibilidad sa pangangalaga sa sarili at X naman kung hindi. Babalik ako upang kunin ang yung mga sagutang papel. Tapos na ba ang lahat? Magaling. Ang bilis ah. Si akin na. Okay. Magaling. So bago tayo magsiuwian, may takdang aralin muna ako sa inyo. Gumupit ng mga larawan o kahit na ano na napapakita ng pagiging
responsable sa pangangalaga sa sarili. Tayo magsitayuan upang pangwakas ng pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa araw na ito at gabi ang iyong hinabayan. Sa ngalan ng Kristo. Amen. So paalam mga bata, sana ay may natutunan kayo sa aking klase sa araw ngayon.